Good morning, church. Morning. Yay! Pwede bang batiin nyo naman po yung para maiba tayo, yung sarili ninyo. Sabihin nyo, good morning, self. Yan. Kasi kanina binati nyo na yung katabi ninyo, di ba? Are you blessed, church? Talaga? Pwede bang ibigay natin yung pinakamalakas sa palakpak sa Panginoon? Thank you, Lord. Yeah! And of course, we would like to say thanks sa ating praise and worship. Salamat mga anak for leading us in worship. And of course, sige, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay nila. And of course, maraming salamat sa atin pong kaagapay. Salamat kay Brother Joel for always, every Sunday, siya po ay pinapangunahan tayo sa ating communion. At meron tayong naririnig na mga revelation mula sa Panginoon. Indeed, you are blessed. Sabihin mo sa katabi mo, you are greatly blessed. Amen. At I'm so happy today because nakikita natin yung mga na-miss natin, ito mga past Sundays. Of course, sila, Sister Lai, happy to see you, Ate Lai. And yun, nag-appearance sila nung isa pang matagal na nating hindi rin nakakasama si Kuya Albert. And advance happy birthday kay Kuya Albert. July 25. Yun. And sa mga bisita po natin today, meron tayong isang bisita. At gusto nating i-welcome, of course, si Brother Jobs. Maraming salamat, Brother Jobs. Kasama ni Sister Sarah. Well, are you... nandito si Jetro, ha? Salamat, Jet, ha? Na-miss ka namin. And alam niyo, mga kaibigan, mamaya po sa pagpapatuloy namin, kaya, bitin sa mga wala sa on-site because mamaya, after the message, merong magbibigay sa atin ng testimony niya. Every Sunday may magbibigay eh. At akin lang naaalala, of course, with the permission of Kuya Albert, 1 taon na nakakalipas yung aksidente mo, bro, no? That was June. Anong exact date nun? June 24 na sira yung balikat ni Kuya Albert. Pero ngayon po, nagbabalik na siya sa WWE, nakakapag-wrestling na siya uli. At salamat sa Panginoon, pinalakas siya ng Panginoon. Amen. So, bro, praise God. Mamaya po, mapapakinggan natin yung testimony ni Kuya Albert. Hindi ko alam kung may kinalaman sa aksidente. But for sure, ito po ay may kinalaman sa kabutihan ng Panginoon. Mga anak, pwedeng palakas ng microphone ko dito. And of course, we would like to welcome you, mga nanonood sa atin online. Welcome po sa ating church. And this is Solution Grace Church. And my name is Laverne Ducot. Ako po ay nagpapasalamat dahil sa inyong mababait na puso. And siya nga pala, gusto namin pasalamatan ng Panginoon sa kabutihan niya because come Tuesday, magbe-birthday si Ate Ina. Happy birthday, Ate Ina. Hindi ko natatanungin kung ilang taon, ha? Bata pa si Ate Ina. And of course, susunod na araw naman, I'll be 54 on Wednesday. Yan. Woohoo! Hindi halata, Mukhang 53 lang. Amen. Amen. At sa mga nagbe-birthday po sa inyo, happy birthday mula po sa Solution Grace Church. And salamat po sa Panginoon sa inyong pagmamahal sa gawain. At ready na po ba kayo for the word? Ang ganda ng pag-uusapan natin today. At sige po, ako'y excited na. So, shall we pray? Aba, we thank you once again dahil kanina pa mang aming pagsisimula ay hindi na po magkamayaw yung aming puso sa pasasalamat sa inyo. Tunay nga pong umapaw ang iyong pagmamahal sa amin palang pong pag-aawitan at pagbibigay ng papuri at pagsamba sa iyong pangalan. Damang-dama po namin ang yakap mo na sadyang hindi po nagmamaliw, ang iyong pagmamahal ay sadyang nasasakdal na nagbibigay po sa amin ng proteksyon, Panginoon, at kaginhawahan sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa umaga po ito. And dalangin ko po that you would use me as your mouthpiece. Mailahad at maipahayag ko po ng malinaw sa aming mga kapatid at even, Lord, to those who are watching online. Panginoon, kausapin niyo po sila and I reaffirm, Panginoon, yung blessings mo, Panginoon, sa mensaheng ito.
Lord, bless this message nang sa gayon marami pong taong mahipo at mapakawala, Panginoon, sa mga maninilang paniniwala. At Panginoon, ito pong mga pagpapalang ito, Panginoon, ang iyong mensahe, patuloy pong magbigay sa amin ng pagkamangha sa iyong biyaya na sadyang mapagpalaya. And this, Lord, we pray in Jesus' name. Amen and amen. So sa umaga pong ito, alam niyo, nakakatuwa po dahil napakabuti nga ng Panginoon dahil dito po sa church kung bakit tayo nag-church. Alam niyo, ba't kayo nag-church? Nasabihin ng iba, para mapalapit sa Panginoon. Actually, that's wrong. Kaya po tayo nag-church is because malapit na tayo sa Panginoon. And this was made possible through the finished work of Christ on the cross. So the more po nating alam na tayo po ay malapit na sa Diyos, ang ginagawa natin, minamaximize po natin at pinupunan po natin ng kaalaman yung ating isipan sa mga benefits na meron tayo sa Panginoon. Gaya ng song kanina ng ating praise and worship team. Yung yes and amen, it's found in the 2 Corinthians chapter 1, verse 20. Alam niyo, sabi nung talata, for all the promises of God are yes in Christ and in Him. Amen to the glory of God through us. So mula po Genesis until Revelation, all of God's promises belong to the church, belongs to you. Wala pong kasamang sumpa ayun. And that is true. Alam nyo, nung I think it was Friday, nag-post po yung church. Alam ko itong post na ito ay marami mga mananampalataya ang hindi makasang-ayon. At nagbigay po tayo ng mensahe from 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 that bilang mga mananampalataya, wala na pong nakalaan sa atin na hatol ang Diyos. At hindi po tayo itinalaga tayong po mga anak ng Diyos para sa kanyang puot at galit. Pero marami pa rin po mga mananampalataya sa ngayon, hindi nila matanggap ito. But this is the truth. Kaya po tayo greatly blessed and highly favored because as a child of God, you will never, sabihin nyo nga po, never. You will never experience God's judgment, God's anger, and God's wrath. That is true. Alam niyo kung bakit? It's because Jesus on the cross received all of God's wrath and judgment. Kaya nga po, nung ito po'y tinanggap niya sa kanyang katawan, anong sabi niya sa krus? It is finished. Hindi niya sinabing it is almost finished. It is finished. So ibig sabihin, lahat po ng puot at galit ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang katawan para wala ka nang tanggapin magpakailanman. Is that good news, church? Kaya po, kapag ito po'y malinaw sa atin, nakikita natin yung ating kinabukasan. Bagaman, padilim na papadilim, na balitaan nyo kahapon, marami po mga tao, hindi lang sa Pilipinas, pati mas marami sa Japan. Pinaniwalaan po nila yung isang hula ng isang author na by July 5, meron pong tatamang matinding earthquake at kung di ako nagkakamali, tsunami. Tatamaan ng Pilipinas and of course ang Japan. Ang mga tao po sa Japan, hindi lang mga Japanese. Pati yung mga Pilipino doon, nabalitaan natin, nagpapanik sila. Dito naman sa atin, buti na lang hindi. At wala naman pong nangyari. So tayo po bilang mga mananampalataya, hindi natin pinapaniwalaan yun. Na pinapaniwalaan po natin yung mga propesiya na sinasabi sa atin ng Biblia. And speaking of prophecies, bago tayo tumungo sa ating mga pag-uusapan, ay gusto ko po magkaroon ng quick review sa ating mga pinag-usapan last Sunday. Do you remember yung ating message last Sunday? Ano po yung title nun? Just like the days of Noah. Yun, buti pa si Sister Sally. Kahit wala dito nung Sunday, kabisado. Hindi, kabisado nyo naman lahat. Nahihiya lang kayo. So, konting review, no? So, mga kapatid, gusto ko pong palalahanan tayo mga mananampalataya. Kahit po papadilim ang ating mundo, pero yung sa atin po ay papaliwanag ng papaliwanag. Hindi dahil sa nauubusan tayo ng buhok sa ulo, no? Kaya lumiliwanag ang paligid natin. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Lumiliwanag because meron tayong isang napakagandang pinagpalang pag-asa. Sabihin nyo sa katabi ninyo, pinagpalang pag-asa. Blessed hope, ika nga. Blessed hope. Bagaman, sa panahon natin sa ngayon, nakasulat po ito bilang mga kasama sa propesiya na ang dami nagsasabi that Jesus is not coming back again. Tama ba yung English ko? Hindi raw siya magbabalik na muli. Alam niyo po yung first coming ni Jesus, it was prophesied at ito po yung nakasulat sa scriptures 300
times. Alam niyo po ba yung prophecy sa muling pagbabalik ng Panginoon kung gaano karaming nakasulat? Times 3 no 300. So that's 900 Bible scriptures o Bible passages. So kung nangyari yung first coming, mas lalong mangyayari yung second coming. Samantala, may mga preachers ngayon, they call themselves Christian or part sila ng isang Christian church, but hindi nila binabawi na nila yung kanilang mga natutuhan before. Sinasabi nila, hindi na babalik ang Panginoon. Alam niyo ba, pag sinasabi po ninyo yan, you are fulfilling the prophecy written in 2 Corinthians chapter 3. Nang sinasabi po ng 2 Corinthians chapter 3, verses 3 to 4, ay nako, ang tawag po sa mga tao ito, mga scoffers, manunuya. So kapag sinasabi nila, hindi na magbabalik ang Panginoon, yung iba naman nagsabi, bumalik na. Ba't hindi natin naramdaman? Now, let me give itong verses po muna natin. Sabi ng 2 Peter chapter 3, verses 3 to 4. Knowing this first, that scoffers, ito yung manunuya, will come in the last days. Are we in the last days? Yes, nasa end times na nga po tayo eh. Walking according to their own lusts. Verse 4, and saying, where's the promise of His coming? Nasaan na yung pangako niya ng pagbabalik? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. So nasaan na yung sinasabi yung pagbabalik ng Panginoon? Now, the more po nang sinasabi po ng marami mga, sana iilan lang, marami mga churches today hindi na naniniwala sa rapture. Pinufulfill po nila yung sinasabi ng 2 Peter chapter 3, verses 3 to 4. Samantala, ako personally, in this church, we believe, sa leadership po ng church, no, we believe that Christ will be coming for us. Dalawa pong phase ng second coming. Yung first phase, it's called the rapture of the church. Ano po yung difference ng rapture sa second coming? Ito po yung quick review lang. Yung rapture po, Jesus will be coming for us. Tandaan niyo po yung word na for. Jesus will be coming for us. Katatagpuin tayo sa alapaap. Okay? Ano naman ang difference nito sa second coming? Jesus will be coming with us. Kasama na tayong bababa. Tatapak na siya sa Mount of Olives. And He will reign for 1,000 years. Kasama tayo maghahari sa lupang ito. Ang iba po sa atin, tinawag na mga pari at mga hari. So sa panahong yon, wala na po mga corrupt government officials. Wala na po mga balita tungkol sa mga sabongerong mamamatay. Wala na mga ganong balita. Alam niyo kung bakit? Ang mga maghahari po sa mundo for 1,000 years ang Panginoong Hesukristo, kasama tayo. So that's millennial kingdom. So ang ganda na hinaharap natin. Amen? Now, sabi ng iba, dumating na daw ang Panginoon. May ibang pastor nagsasabi, dumating na siya sa Acts chapter 2. Nung bumaba ang Holy Spirit, hindi po in the form of the Holy Spirit bababa ang Panginoon. Bodily form po, makikita siya. Kasi in Acts chapter 1 verse 11, sabi po nung talata, habang hinihahatid po ng mga disipulo ng Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus, siya po ay bumalik na sa piling ng Ama. Nakita sila ng dalawang anghel, nakatingala po sila. Now, ang sabi ng anghel sa kanila, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will also come in like manner as you saw Him go into heaven. Itong Jesus na ito, na nakita nyo in bodily form will also come back in bodily form. Amen. Babalik siya. Sa Tagalog, basahin natin. Kayo mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatingin sa langit o nakatingala? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya na nakita ninyong pag-akyat niya. So that's, I believe, is the rapture of the church. And kailan mangyayari yan, Pastor? Hindi ko alam. But definitely, it will happen. It will take place anytime soon. Excited po tayo doon. Alam niyo, makikita natin yung mga mananampalatayang na sa kanilang espiritu ng Panginoon. Ito po yung mga taong excited for the rapture of the church. Now, may ibang mga mananampalataya na natatakot ayaw pag-usapan ng rapture. It's because meron po silang napapakinggan na nagsasabi mga preachers na hindi lahat ng mga Kristiyano maliligtas o hindi lahat ng mga Kristiyano mararapture. Huwag niyo pong papaniwalaan yun. Pag kayo po ay Kristiyano, ibig sabihin the Holy Spirit indwelling or born again spirit, imposibleng maiwan ka. Now, if you call yourself a Christian, pero pagdating ng rapture na iwan ka, hindi ka Christian. Yun lang yun. Now, may masasave pa ba after the rapture? I believe so. Meron pa po. Ang tawag sa kanila, pag sila po ay nakalusot doon sa tribulation period, o dahil sila po ay nakapagtago, hindi natin alam, pero yung iba naman ay napugutan ng ulo, ang tawag sa kanila, yung mga napugutan ng ulo, tribulation saints.
pero hindi ko na po gusto makita na nandoon ang SJC. Amen? Mas mahirap maligtas sa panahong iyon. Now, tayo po ngayon, bilang mga mananampalataya, ito po ang aabangan natin. Hindi tayo nakayuko, nalulumo. Tayo po ay nakatingala at naantabayan na natin yung ating pinagpalang pag-asa. Exciting po ito. Mas maganda ito sa buhay natin ngayon. Kung kayo po dito ay medyo hindi merong nararamdaman sa inyong katawan, pagdating po ng rapture, wala na po tayong mararamdaman sa ating katawan. Mas gaganda pa yung ating itsura. Ako, yung abs ko, mas gaganda. May abs lang ako ngayon eh. Alam mo ibig sabihin na abs? A big stomach. Pero pagdating po ng rapture, magkakaroon, si Kuya Makoy natatawa eh. Nakaka-relate. Lahat tayo eh. No? Pero pagdating ng rapture, magkakaroon lang tayo 8 packs. 8 packs ba o 6 pa? 6 packs lang. Yung iba nga, meron pa sa likod eh. 6 plus 6. Grabe yun. Kasi ngayon, meron tayo, pag masakit ang katawan, meron tayong mga salon packs eh, di ba? Yun ang nilalagay sa katawan eh. Pero pagdating po ng rapture, wala nang ganon. Amen. Ha? Yung ba nilalagay mo, Teacher Nelly, mga salon packs? At nagbibenta pa si Teacher Nelly. Now, ito po pangako sa atin ng Panginoon. Part ng ating review. In John 14 verse 3, sabi ni Jesus mismo, "And if I go and prepare a place for you," now, umalis na po ba ang Panginoon? Amen. Nagbalik na siya sa piling ng kanyang Ama. "I will come again and receive you unto myself." Why? "That where I am, there you may be also." Gusto niya kung nasaan siya, nandun po tayo. Amen. Is that good news? Yun ang pinakamainam because, sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Pag nangyari ang rapture, we'll be seeing Jesus face to face. Now, bahagi pa rin po natin quick review. Bakit po natin pinag-uusapan ito? 6 reasons. Number 1, because blessed or happy, prosperous, to be admired is the person who reads and those who hear the words of the prophecy. Sabi ng Revelation 1 verse 3 and Revelation 22 verse 7. So pinagpala po tayo. If you know the end times, kapag malino po sa inyo eschatology, study of the end times. Second reason, to demonstrate the reliability of Jesus' word and strengthen our faith in Him. See John 14 verse 29. So nananampalataya tayo sa Panginoon because sabi nga ni Jesus dito, sinasabi ko na ito sa inyo ngayon para pang nangyari, paniwalaan niyo ako. At lahat po ng mga sinabi ng Panginoon nangyayari, sasaksihan na po natin. So third reason, it encourages believers to live a life full of hope. Titus chapter 2, 13 till 14. Amen. Di po ba? Hindi tayo nabubuhay na parang nakikipagsapalaran lang. Hindi po, nag-i-enjoy tayo. Kahit po nagkakaroon ng mga gera sa iba't ibang panig ng mundo, hindi ka na natatakot kasi alam mo, ito ay fulfillment ng mga mangyayari in the future. At sinasabi lang po na talagang magbabalik na ang Panginoon. So, it encourages us to live a life full of hope. Amen. Number 4, to know what will happen in the future. At alam natin ang mangyayari sa future. Ang future po natin, and I believe that we are the raptured generation. That we will be raptured kung kayo po ay part ng church. Kung kayo po ay mananampalataya, you will be going up. Hindi po kayo maiiwan dito. Kung meron po kayo napapakinggan na preacher na nagsasabi na hindi lahat ng Kristiyano maliligtas, huwag yung papakinggan yun. Ang Kristiyano, isang tao na nasa kanya ang banal na spirito, hindi ka pwedeng maiwan. Amen, church? Amen. And number 5, bakit natin pinag-uusapan ang end time prophecies in the Bible? To know God's prophetic timeline. Now, ano ba ang prophetic timeline according to 1 Thessalonians 1 verses 10 at saka 1 Thessalonians 5 verse 9? Hindi po tayo itinalaga ng Diyos para hatulan o maranasan po ang galit at puot ng Diyos. Hindi. Itinalaga po tayo ng Diyos para maranasan natin na kanyang nananaga ng pag-ibig at pagmamahal. Para tayo mga, di ba, kapag sino dito ang mga buntis? Sino dito mga mukhang buntis lang? Di ba? Kapag kayo po'y buntis, anong inaantabayanan nyo para pag lumabas yung bata? Para siya ay ipadama nyo sa kanya yung pagmamahal. Meron bang mga nanay na buntis sa paglabas mo, anak, paparusahan kita. Magdudusa ka, walang ganun. Di lalo ang Diyos. Napakita ko po lang sa inyo, mabilisan yung ating pinag-usapan last Sunday. Ano ba yung timeline na sinasabi ni Laverne? Ito po yung timeline natin. Of course, eternity past, hindi natin alam. Kaya po ang mundo ay talagang wala pong bilang. Ang Diyos pala, I should say, no?
wala po siyang, kung kailan siya nilikha, wala pong lumikha sa Diyos. That's eternity past. Amen. And after that, nangyari na po yung Christ's first coming. Now, sa pagitan po ng first coming at saka ng rapture, ang tawag po dito is the church age, panahon natin. So, in this church, we believe that the rapture will take place first and then the great tribulation will happen. Kaya after the rapture, tribulation na. Then after the tribulation period, mangyayari na po yung second coming. Ano yung second coming, church? That Jesus will be coming with us. Kasama po tayo. And then Jesus will reign in this earth for 1,000 years. That's millennium or millennial kingdom. Kasama tayo. So ito yung timeline ng end times. At inaantabayanan po natin ito at hindi natin kinatatakutan dahil malinaw sa atin na ang mangyayaring ito, tayo po ang beneficiary. Hindi po tayo mabubuhay na talaga namang mararanasan ang galit at puot ng Diyos. Amen. And number 6, reason to know the differences between the rapture of the church and the second coming of Christ. Ano po ang differences nila? Ang rapture po, it's written in 1 Thessalonians chapter 4, 13 till 18. At saka 1 Corinthians 15, verses 51 until 55. Hindi po sa Matthew chapter 24, as we have discussed last Sunday. Second coming po, matatagpuan yan sa Matthew 24, at saka sa Luke chapter 17. Ang rapture, believers will be taken to be with Jesus. While the second coming is unbelievers will be taken to judgment. Napag-usapan natin last Sunday. Amen? And the rapture is unbelievers left for the tribulation. Maiiwan po ang mga unbelievers dito sa lupa. And second coming naman, believers left for the millennium. So maiiwan naman tayo dito sa lupa after the second coming. Amen. Amen, church? So ngayon, pag-uusapan natin na meron po isang passages sa Bible na hindi sigurado ang mga mananampalataya. Kaya siguro sinasabi nila, hindi lahat ng mga mananampalataya ay maliligtas kasi mayroong mga mananampalataya na maligamgam. Alam niyo pa yung maligamgam? Sino naliligo dito pag umaga ng maligamgam na tubig? Si Hana. Bakit? Giniginaw ha? Sabi nila, yung unang buhos ang maginaw. Iwasan mo yun. Doon ka na sa pangalawa. Para hindi maginaw. Ako ganun ginagawa ko eh. Oops! Oh, iwas. Sino pa dito naliligo na maligamgam? Si Ate Maisa. Lahat kayo, sanay na. Bakit Anong reason? Malalim ba ang pinaghuhugutan yan? May ganun talaga, sanay sa maligamgam no? Si Nanay Alice. Bakit, Nay? Anong dahilan? Hindi nyo maiwasan yung unang buhos? Now, sinasabi nila, pag ikaw ay maligamgam na mananampalataya, hindi ka makakasama sa rapture. Pero mananampalataya. They call themselves lukewarm Christians. Narinig nyo na yun, lukewarm Christian? Kaya po ating pag-uusapan today, ito yung ating question for today. Hindi muna. Ito yung ating topic for today. Engage not into spiritual adultery. So what is spiritual adultery? Alamin natin. And this is our question for today. Para po sa mga nanonood sa atin, pakisagot mga kapatid. What does it mean to be a lukewarm Christian? Lukewarm, nasa pagitan po ito ng malamig at saka mainit. Mali-gamgam sa Tagalog. Ano kayang klaseng Tagalog yun, no? Mali-gamgam. Uso sa Pilipino, inuulit yung salita, parang pangalan. Nung bata ako, Laverne ako Ang tawag sa akin, Beng-Beng. Kasi pinanganak daw ako habang nagbibingo sila. Sabi ko, dapat bing-bing. Bingo, wala namang bengo, di ba? Bakit beng-beng? Kasi Laverne daw. Kasi habang lumalaki ka na, nababawasan. Naging, sabi ko, kinakabahan ako, baka maging eng-eng naman ito pagtanda ko Nagbabawas ang salita. Parang si Ate Chichi, di ba? Pag umidad na sa Ate Chichi, maging Chi na lang. So, ito ba talaga ibig sabihin ano ibig sabihin ng lukewarm? Kasi ako po ay bilang matagal na ring taong simbahan, hindi ko masasabing ako'y matagal na mananampalataya. Parang kailan lang ako naging mananampalataya talaga Na-realize ko kailan lang ako naging born again Matagal na akong isinilang sa church. Pero hindi lahat po ng mga isinilang at lumaki sa church, automatic Christian.
Isa ako doon. Akala ko, simula nung isinilang ako, Kristiyano na ako, hindi pala. Naging Kristiyano ako, kailan lang. Akala ko 1986, hindi pala. Parang kailan lang. Parang, hindi naman kahapon, ha? Parang kailan lang talaga. Nung nakilala ko ang Panginoon at pinakilala niya lalo ang kanyang sarili sa akin. So, meron pong mga kapahayagan sa ngayon, pag sinasabing lukewarm, at aalamin natin sa araw na ito, bagaman, ang ating po nakagisnan, church, at marami pong churches today, they believe that ano yung lukewarm Christian, maligamgam. Ito raw po yung mga Kristiyanong in love sa Panginoon, pero in love din sila sa mundo. Ito yung tipo ng mga Kristiyano daw na hindi nila masyadong maiwan yung mundo. Although mahal nila ang Panginoon, pero in love pa rin sila sa mundo. Nakita niyo po yung mga ganitong kapahayagan? Maraming church na nasabi ito, ha? Now, alamin natin ano yung tunay na sinasabi at pinapahayag ng salita ng Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng lukewarm Christian? At yan po ang ating aalamin. So, ibig sabihin, nasa pagitan sila ng dalawang pagnanasa. Pagnanasa nila na mahalin ng Panginoon, pero minamahal din nila ang mundo. Now, Kristiyano ba may ituturong po ito? Aalamin natin mamaya sa pagbabalik ng. Dire-diretso tayo. Alamin natin. But before that, bago natin pag-usapan ito, pag-usapan naman po natin talaga, ano ba yung isang mananampalataya? Kasi pag inuusisa natin itong uri ng taong ito na kalakalahati. Pwede ba yun? 50% sa Panginoon, tapos 50% sa mundo? Pwede ba yun? Pwede bang tawagin siyang mananampalataya? Or Christian? Or born-again Christian? So ito yung nakagisna natin, di ba? Mga kapatid, tama ba ako? Tama ba yung mga matagal na lumaki sa church, Ate Jack, di ba? Yung parang in love sa mundo, pero in love din naman sa Panginoon. But before that, gusto ko muna pag-usapan natin, sino ba tayo bilang mga mananampalataya? Mananampalataya, pag sinabing mananampalataya, born-again Christian. Bakit tayo born again? Kasi tayo po ay isinilang na muli, yung atin pong lumang pagkatao, patay na. Kung paano po ipinako ang Panginoon, namatay sa krus, kasama tayo doon. And then kung paano po binuhay ang Panginoon, binuhay din po tayo, kaya po ang tawag sa atin ay born-again Christian. At sabi ng Biblia in John chapter 3, verse 3, hindi ka makakaakyat sa langit, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos kapag hindi ka na ipanganak na maguli. Kaya sabi ng John 3 verse 7, you must be born again. Ang born again po, hindi po siya organisasyon o samahan. Hindi po siya kagaya ng mga tricycle na samahan, toda, mga ganon. Hindi siya ganon. Hindi rin po siya pagiging kasapi sa isang church. Hindi po, ito po isang experience. Ang tawag po ng mga theologians dito ay regeneration. Anong regeneration? It's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. So, ibig sabihin, nung tinanggap mo si Kristo, kung bakit nabuhay na maguli ang iyong espiritu, dahil ang banal na espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa iyo na. So, ang tawag sa atin ay mga born-again Christians. So, sino yung mga tunay na born-again Christian? Ito po yung mga taong nakikita mo yung pagbabago sa buhay. Dati sila po ay mabisyo. Nakikita natin yung pag-advance. Ito yung mga dating, nung wala pa sila sa Panginoon, nagnanakaw lang. Pero nababawasan na, hindi na sila nangungupit. Pero hindi po tunay na mananampalataya yung kailan lang, nangungupit siya, pero nung sinabi niya, ay, born again Christian ako. Pero ngayon, nagnanakaw na. Nagsusugal, nagsasabong, hindi po nagsasabong ang mananampalataya. Nakita niyo po ang sugal, nagdudulot po sa kamatayan, nakakalungkot mga kababayan natin. At ang buhay naman na nampalataya, hindi po tayo sumusugal. Kung bakit po dito sa ating church, mariin ko pong sinasabi, hindi tayo nagsusugal. Alam niyo kung bakit? Ang buhay natin po, hindi tayo nakikipagsapalaran. Pag sumusugal po kayo from the word itself, tumataya kayo, hindi kayo sure. Kaya po tayo mga mananampalataya, hindi rin tayo tumataya sa loto. Kasi pag tumataya kayo sa loto, sumusugal kayo. Ibig sabihin, hindi kayo nananampalataya sa Panginoon. May nakausap ako one time, sabi nila, Pastor, pag nanalo naman ako sa loto, ibibigay ko yung 10% sa church. Ano na lang yung palusot na lang. Pastor, pag nanalo ako sa, hindi ko alam yung mga tawag ng mga laro o scatter, magbibigay ako ng ikapuko. Hindi po yan. Hindi kalooban ng Panginoon yan. Hindi namin tatanggapin yan.
Ang tunay na mananampalataya, nakikita po yung pagbabago sa buhay. Amen, church? So hindi lang po tayo Christian sa nguso, pati po sa puso nakikita yung pagbabago. Kumbaga, yung dati kang masama, unti-unti nakikita sa yung pagbabago. At hindi tayo sumusugal sa buhay. Alam mo kung bakit? Nakatitiyak po tayo sa ating kinabukasan kay Kristo. Amen. So that's the big difference. Now, bilang mga mananampalataya, bakit tayo umaattend ng church? Para po pupulaan po yung ating kaluluwa ng tamang information, tamang revelation about who you are in Christ. Ang problema ng ibang mananampalataya, kaya po sila hindi lumalakad ng akma sa kanilang pagkatawag bilang mananampalataya. It's because, sabi nga po ng Biblia, my people are destroyed for lack of knowledge. Hosea 4 verse 6. So dito sa church, binibigyan kayo ng knowledge ng Panginoon through His Word. Kaya po tayo, hindi tayo na-destroy because hindi tayo kulang sa kaalaman. Kaya po, it's good to be in the house of the Lord. Amen? Kaya ako ay blessed talaga sa mga pinapost ni Kuya Gio. Oops! Sunday na bukas, ha? Magsimba kayo. Naririnig ko talaga yung boses ni Kuya Gio. So every Sunday, hindi po dapat tayo nakikipagsapalaran din. Pag tao, magsisimba ako. Ano ba yung kabila ng pag-ibon, hindi ako magsisimba. Hindi ganon. Hindi tayo nakikipag-bargain. Amen? Amen. Now, bilang mananampalataya, dito po sa ating church, tinuturo po natin sa inyo ang inyong kalagayan. Alam niyo po ba, kayo po ay lubusan ng pinagpala. Amen? Naniniwala po kayo? Pag sinabi nating pagpapala church, hindi lamang po usaping puro pera ito. Kasi may mga ibang church na sabi nila, puro lang kayo prosperity gospel. Pag pinag-usapan po dito ang pagpapala, yun pong perang pinakahuli. Tayo po'y pinagpala sa ating espiritu una sa lahat. Praise God. We are saved. At tayo po'y pinagpala, marami tayong kapamilya, marami tayong kaibigan. Amen. At tayo po'y buhay, malusog. Sa dulo na nga po yung pera Amen. We are blessed. Now let me give you this verse. Blessed be the God and Father, sabi in Ephesians 1 verse 3, of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Many churches today, they teach yung kanilang flock na pag ginawa mo to, ginawa mo yan, God will bless you. Hindi po totoo yun. Of course, no? Kapag meron kang ginawang bagay, tatapatan ng Panginoon yan, ang tawag reward. Pero yung blessings po, yung kanyang favor, hindi po natin pwedeng tapatan yon. Now, let me give you once again itong verse na to. Tingnan niyo po yung word dito na blessed. Ito po ba ay present tense or past tense? Past tense, di ba? So, are you blessed? Pinagpala na po ba kayo? Yes. Kaya po, ang batian natin, since we believe that you are blessed, stay blessed. Kaya pa nagbabatian tayo, oy kapatid, stay blessed because we believe that you are already blessed. Amen. So, hindi tayo gumagawa ng isang bagay para pagpalain tayo na paano, even po sa giving natin. We give not to be blessed by God. Of course, wala kang magagawa. Ganun ang Diyos natin When you give unto the Lord, it will come back to you. Yun, promise niya Now, why do we give yung ating talents and ating pong resources sa Panginoon? Believing that we are blessed already. Amen. Now, bakit tayo blessed? Hindi ka lang blessed. Hindi ka lang greatly blessed. You are also highly favored. Sabi in Ephesians 1 verse 6, para po sa mga baguhan nating kasama, to the praise of the glory of God, of His grace, by which God has made us accepted in the beloved. The word accepted here is very weak in translation. Yung original pong translation nito, or in the original Greek, it's charitu. Sabihin nyo nga po, charitu. Nasanay tayo sa charito, Parang si Charito Solis. Pero the right pronunciation is charitu. Diyan po nanggaling yung word na charis. Ano yung charis? Gift. Gift. Gift po iyon. So ano ginagawa Teacher Nelly sa gift? Di ba? Tinatanggap. Una, pinapaniwalaan. Kagaya namin ni Ate Ina. You may give your gifts to us. Pag meron kayong gifts sa amin, una, talaga, amin yan. And then, after believing, receive it. And then, gamitin mo yung gift na yun. So tayo po, we are not just accepted, but we are karitu. We are highly favored. In the capital B, beloved, in Christ Jesus. Kaya po tayo blessed. We are highly favored because we are in Christ Jesus in the beloved. Amen. Amen. Napakaganda pong balita na ito. So ikaw ito mga kapatid, bilang mananampalataya, at alam niyo po ba 2 tao lang ang sinabihan nito?
sa New Testament, tayo po at saka si Birheng Maria, tayo mga mananampalataya. Luke chapter 1 verse 28, and having come in, the angel said to her, to Virgin Mary, sa panahong ito, virgin pa po siya. Okay? Rejoice, highly favored one. Why? The Lord is with you, blessed are you among women. Yung pong highly favored one, that's Karitu. Amen? Highly favored. Tayo po ito, kagaya ni Maria. Kaya hindi lamang po siya ang lubos sa pinagpala, tayo rin po. Ang galing, ano, mga kapatid? At hindi lamang po natatapos doon. Ito pang isa. Bilang mananampalataya, I would like to encourage you and please receive this truth. Kayo rin po ay matuwid sa harapan ng Diyos. Alam mo, may mga mananampalataya kaya hindi po sila natatagumpay sa buhay. Kung bakit po sila nasasadlak sa mga away, sa mga gulo. Or minsan po, ang buhay nila ay ibang hindi sila nagtatagumpay. It's because hindi nila pinapaniwalaan that they are the righteousness of God in Christ Jesus. Kaya yung iba, nakakapagsalita pa rin ng kabastusan. It's because hindi nila matanggap na righteous. Now, you have to believe it at tanggapin mo, righteous ka talaga. At ang isang righteous, nagsasalita ng mga righteous words. Amen. Parang may kakilala akong isang, sabi nila true story daw po ito. Merong isang tao pumasok sa opisina, hindi niya inalam this is true hindi niya alam yung kanyang job description. Kumikilo siya na hindi umaakma sa pagkatawag sa kanya. Siya pala yung supervisor. Pero yung pagkilos niya, para siyang staff lang. Now, hindi niya alam kung ano yung mga benefits na meron siya. As supervisor, meron pa pala siyang mga pabigas. Alam mo yung libreng bigas. May mga allowance pa siya. Ngayon, hindi niya na-enjoy yun. Tayo po, marami mga Christians ganon. Hindi nila alam na hindi lang sila greatly blessed, highly favored, you are the righteousness of God in Christ Jesus pa. Yan po, I appreciate si Brother Joel every time na nandito siya sa pulpito. Yun ang bukang bibig niya, we are the righteousness of God in Christ Jesus. And the more na alam mo, ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, ang kilos mo rin ay matuwid. Pero kapag alam mo at hindi mo pinapaniwalaan na katotohanan ito, kaya pala ang kilos mo, tabingi. Di ba kung ano yung consciousness natin? Naalala ko nung first few months ko nagda-drive. Pag nagda-drive ka, di ba? Lalo na pag nagpa-park ako, nasa isip ko, baka ako mabangga. Nabangga nga. Kung ano yung consciousness mo, yan ang gagawin mo eh. But you have to be conscious as a child of God that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Alam niyo po, the more po na sinasabi natin, dinideklara natin yon, you are in agreement with God. Because, sabi ng Panginoon kaya nga po siya, alam niyo po ba kung ba't namatay ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo? Tayo po ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Now, after 3 days, bakit siya nabuhay na maguli? Yun po yung ating divine receipt, patunay na tayo po ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Ngayon, pag sinasabi mo at hindi mo pinapaniwalaang matuwid ka, hindi mo pinahahawakan yung resibong yun. Parang kunwari dyan sa all day. Pag pumasok ka, bumili ka. Tapos paglabas mo dito, di ba sa all day, titignan yung resibo mo. Pag wala kang resibong na ibigay sa gwardiya, isusoli mo yung daladala mo. Ibig sabihin, hindi ka nag-purchase talaga. Pero tayo po, the more po na pinapaniwalaan mo that you are the righteousness of God in Christ Jesus, resibo mo yun. Ano yung resibo mo? Nabuhay na maguli si Kristo. Romans 4:15. Amen? So, tayuan po natin ito. At pag dinaniwala ka, matuwid ka, pansinin mo, maapektuhan ng iyong pag-iisip. Hindi ka nag-iisip ng mga kabastusan. At pag hindi ka nag-iisip ng mga kabastusan, hindi ka rin, tama yung yung asal, naapektuhan din ang iyong usal. Nagsasalita ka rin ng mga bagay na hindi rin bastos. Bagkos puro mga kabanalan. Hindi naman yung, syempre nasa lugar din po, hindi naman yung nasa jeep ka. Mama, bayad, hallelujah. Hindi ka naman gumaganon doon. Yung tama lang. O mama, bababa na po. Praise God. Hallelujah. Hindi mo ginagawa yun. Mukha naman tayong katawa-tawa nun. Nasa lugar. Amen, church? Okay? So do you believe that you are the righteousness of God in Christ Jesus? Amen. Sige nga po, pakilagay sa comment section. At tayo naman dito sa on-site, sabay-sabay natin sabihin. 1, 2, 3. I am the righteousness of God in Christ Jesus. That is true. Amen. And that was made possible through the finished work of Christ on the cross. Okay. So,
in-establish na po natin to, mga kapatid. Ang isang mananampalataya, greatly blessed, Ephesians 1 verse 3. Highly favored, Ephesians 1 verse 6. And 2 Corinthians chapter 5 verse 21, we are the righteousness of God in Christ Jesus. So alamin natin, let's go back to our question. Dito tayo muna. What does it mean to be a lukewarm Christian? Now, pag Kristiyano ka, itong magandang talata gusto ko ibigay sa inyo. Romans chapter 8 verse 37. Tingnan niyo po ito. Napakaganda nito. Yet in all these things, di ba kanina, we are the righteousness of God in Christ Jesus. We are more than conquerors through Him who loved us. So we are more than conquerors in Christ Jesus. Anong ibig sabihin ng talata pong ito? Now, this is good news pa. Now, let me give you an illustration para po sa mga baguhan natin kasama. Si Senator Pacquiao ang conqueror. Boksingero. Siya yung lumaban sa ring. Kunwari, ang kalaban niya si Kuya Albert. Okay. Kasi birthday naman eh. So, nung naglaban sila boxing, as we all know, talo si Kuya Albert. Nanalo si Manny Pacquiao, si Senator. Bagaman, hindi siya nanalo sa pagiging senador. Pero nanalo siya doon sa saan siya mahusay, pagboboxing. Si Senator Manny Pacquiao, maraming tama, bugbog, blue, red, lahat. Nanalo. So ngayon, nasa kanya yung premyo. Ang anong tawag sa kanya? Conqueror. Pag uwi niya ng bahay, yung premyo niya, kanino niya ibibigay? Kay Miss Jinky Pacquiao. Bibili na siya ng mga bagong bags niya. LV, ano pa? Hermes, Secosana, ano pa? Hala nyo, wala akong alam na brand, Seiko Wallet. Now, anong tawag kay Jinky Pacquiao? Wala siyang bugbog, hindi siya nakipaglaban. Siya yung more than conqueror. Now, si Pacquiao, he typifies the Lord Jesus Christ. Siya po ang nakipaglaban sa krus. Nawasak ang katawan. Nasaktan, pero nanalo. Now, sino yung more than conqueror? Tayo. Walang pasa. Wala tayong iniambag. Pero nasa atin yung premyo. For all the promises of God in Christ Jesus are yes, and in Him amen to the glory of God through us. So it gives glory to Jesus, believing that we are more than conqueror through Jesus Christ. So nung umuwi si Senator Manny Pacquiao, binigay lahat kay Mrs. yung kanyang premyo. Walang bugbog. Nandun lang si Jinky, nag-cheer lang for her husband. Pero lahat ng premyo nasa kanya. Ganon din po tayo. Nasa atin ang premyo. We are more than conquerors in Christ Jesus. Kaya the more po natin naintindihan ito, ay sobra tayong pinagpala talaga. So ulitin natin Ephesians 1 verse 3, we are greatly blessed. Ephesians 1 verse 6, we are highly favored. 2 Corinthians 5:21, we are the righteousness of God in Christ Jesus. And Romans 8:37, we are more than conquerors through Christ Jesus. So lahat ng ito, wala tayong inambag. Lahat ng ito ay napasa atin all because of the finished work of Christ on the cross. Lahat po siya ang may kadahilanan. Now, ang papel po natin, recipients lang ng blessings. Di ba? Ang ganda ng trabaho natin, mga kapatid. Tagatanggap lang. We are the blessed. Let Jesus be the blesser and us be the blessed. Kaya po ang tawag natin sa sarili natin, blessed. Blessed. Yun po ang pinakamasarap nating kalagayan sa mundo. Amen. Galing, ano? And that's the good news. That's the gospel. Now, let's go back to our question. What does it mean to be a lukewarm Christian? Gaya ng sinabi ko kanina, ay hindi malinaw sa kanila at alamin natin yung tunay na kahulugan. Tama ba na ang lukewarm o maligamgam na Kristiyano ay siyang in love sa Panginoon 50%? Pero hindi niya maibigay ng buo yung kanyang pagmamahal dahil nai-in love pa rin siya sa mundo. Lord, masarap pa rin sa mundo eh. Now, alamin po natin. Kasi, kapag kayo po ay lukewarm, pwede nating sabihin, no? Pero sabi dito, Christian eh. Kasi yung 50-50, hindi ako naniniwalang Christian ito eh. Pag Christian ka, it should be 100% binigay mo ang puso mo sa Panginoon. Yun ang Christian.
At ang isang mananampalataya, nalulugod sa kanya ang Diyos. Pero dito, pag binasa natin ng Revelation chapter 3, sabi ng Panginoon, isusukan niya itong mga taong to eh. So, sila ba ay Christian? Christian daw eh. So alamin natin, mukhang mali yung definition ng ating mga nakagisnan. Alam niyo po, may mga mananampalataya sa ngayon kapag di ba pag nakikipagrelasyon tayo, pag walang label yung relationship, sino dito nakipagrelasyon na o nagkaroon na ng relationship? Para napapataas ng kamay si Kuya Jethro. Kuya Jethro, naranasan mo na, nandito ang nanay mo. Naudlot. Okay. Yung mga, di ba, meron ba kayong ganito na relationship na walang label? Anong tawag natin sa relationship na walang label? Di ba, we call it, mutual understanding. MU. Pwedeng sabihin, malabong usapan, malabong unawaan, malabong ano pa. Yung isang definition, hindi maganda eh. Ha? Malabong ugnayan or mag-un, as we all know, no? Mag-un. Pero alam niyo yung mga ganitong walang label? Alam niyo ba't walang label? Nakasmile si Atilay. Alam niyo ba't walang label? Parang may ini-imagine kasi siya. Alam niyo, pag walang label, hindi yan kumbaga hindi yan sturdy, hindi siya matibay. Kasi walang commitment, di ba? Oh. Dapat may commitment. Ibang tipong papunta kayo sa kasalan, pero pag yung parang, let me use this word permit me to use the word trip ko lang siya maging karelasyon pero wala kaming label. Tama ba mga kabataan yun ang term na walang label? Hindi ko na-expect. At least testimony ni Eman yun, Ang hirap ng ganitong relationship. Masarap na relationship yung may commitment. Ibang papunta kayo sa kasal, hindi yung tipong pag nag-uusap kayo, wala lang, parang masarap ka lang kasama, masaya kang kakwentuhan. Di ba? Ba't ako napapatingin dito? So, ito yung mga relationship na hindi ka sigurado. Hindi mo matatayuan ba? Ibang pagkasama mo siya, hindi mo mapakilala. Sino yan? Friends. We're just friends. Pero kapag may label kayo, di ba, pinapakilala mo. Ako nga, nung malapit na kami ikasal, nung mag-girlfriend pa lang kami ni Mrs. Pakilala ko na sa kanya noon Future Mrs. ko. Excited ka, talagang proud ka. Pero pag hindi ka sure dun sa iyong karelasyon, pag pinapakilala mo, musta ha? We're just friends. Parang showbiz lang, Di ba? So ito po yung mga relationship na hindi sigurado. At pwede nating ihalin tulad dito sa pinag-uusapan natin at para ma-define natin what is a lukewarm Christian. What does it mean to be a lukewarm Christian? So ito yung ating key verses concerning this topic. Revelation 3:15-16. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm or maligamgam, and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. So, sabi ng Panginoong Diyos in this verse, sana na lang ikaw ay malamig. O kaya naman ay mainit. So, ayaw ng Panginoon nasa gitna ka. Para po sa mga naliligo na maligamgam, hindi po kayo kasama dito, okay? Tuloy lang maligo. Hindi para sa inyo yung verse na to. Okay, ligo lang atihan, ha? Pag okay lang yun, walang problema. Pero sa tubig pag iniinom, hindi masarap ang maligamgam, Mas masarap. Yung kaping maligamgam, hindi rin masarap. Masarap. May umaapila, So alamin natin, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin ng maligamgam na mananampalataya? Pero sabi dito ng Panginoon in verse 16, so then because you are lukewarm, neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Yun ang masakit doon. Ibig sabihin, mas maganda yung pag ininom ka, tinuloy ka na Hindi yung parang minumog ka lang Gusto niyo ba yung ganung relationship, parang minumog ka lang? Parang hindi siya nagtagal. Yun ang ibig sabihin nun. Mahirap na relationship yun. Maganda pang matagalan, di po ba? Amen, church? Amen.
So para maintindihan natin, ano ibig sabihin ng lukewarm na sinasabi mismo dito ng scriptures? Pag sinabing lukewarm, hindi po yung 50% nasa Panginoon ka. Then 50% mahal mo ang mundo. Hindi po. Ako, I believe hindi Christian yun eh. Hindi pwedeng 50-50. Christian po ang tinutukoy dito. Ay ibig sabihin dito, para meron tayong typology, yung iyong left foot nakatapak sa Mount Sinai, which represents the law. Now, pag ikaw ay nakatapak sa Mount Sinai, ikaw ay tinuturing ng Bible, malamig. Because the law written or engraved on stones, malamig ang stone, di ba? So yun ang typology nun. Malamig ka because you are putting yourself under the law. So nakatapak yung left foot mo sa Mount Sinai, which represents the law. And then, yung iyong right foot, nakatapak sa Mount Zion, which represents God's awesome grace. Now, kapag yan po ang tapak nyo, kaliwa, Mount Sinai, kanan, Mount Zion, nasaan ka geographically speaking? Geographically speaking, kaliwa, Mount Sinai, kanan, Mount Zion, alam nyo kung nasaan po kayo? Nasa Babylon. And Babylon, ano ibig sabihin ng Babylon? It's a place of confusion. Kaya pala, yung relationship mo, walang label because hindi ka talaga fully committed. At marami pong Christians sa ngayon, ang ganito because sabi na Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Now, bilang mananampalataya, or bilang nakikipagrelasyon, maganda ba yung confused kayo sa relationship ninyo? Di ba? Hindi masarap yun, di po ba? Alam niyo po, para mas maintindihan natin, itong mga mananampalatayang ito, nasabi ng Panginoon, I will vomit you out of my mouth. Kasi mas gusto ng Panginoon, kung law ka, magpasailalim ka, pure law. Walang mixture. Kung grace ka lang. Ang problema ng maraming mananampalataya sa ngayon, konting law, konting grace. As if, parang nakikipagrelasyon sila, kay Moses, hawak yung kamay ni Moses, at the same time, hawak din kamay ni Jesus. Pwede ba yon? Sa Galatians, puntahan natin si Abraham o si Abraham. Pero Abraham pa po siya dito. Naging karelasyon niya, sexually, may relasyon siya kay Hagar, representing the law. And then, asawa niyang tunay, itong si Sarah. Now, sa mga may asawa po dito, papayag po ba kayo, Sister Sally, na meron pang Sally the second tong si Brother Joel na kahawak? Hindi pwede. Di ba? Abay, talaga namang madidisgrasya ang relationship pag ganun. Papayag ba kayo nun? Chang? Si Chong? May kasama pang Cheng? Oh. Hawak ni Chong, sa kanyang kamay, si Chang. Sa kaliwang kamay, nandun si Ching. Tunog Chinese pa, Anong gagawin mo sa babaeng yun? Papalayasin mo sa bahay. Of course. Hindi pwede yun. Now, kaya po, ang relationship nila, na isang lalaki, may dalawang karelasyon, hindi po nananagumpay at maraming Kristiyano ang narito sa ngayon. Nasaan po sila, geographically speaking? Babylon. So this is a picture of a lukewarm Christian. Now, kapag kayo po ay nasa mixture, nasa kautusan, sabi po ng talata, ng Biblia, meron pong kasamang galit yon. Now, gusto ko muna pong pag-usapan po ito bago natin puntahan yung galit. Marami pong church today, para lang po maintindihan natin, nagkakaisa po ang church that we have been saved by grace through faith. In Christ alone. Nagkakaisa po ang church dyan. Sabi nga po in Ephesians 2, verses 8 till 9. For by grace you have been saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. Amen. So ang salvation po, it's a gift. By grace alone. Through faith alone, in Christ alone. Nagkakaisa po yan. Maraming churches. Evangelical churches. Then, verse 9, not of works lest anyone should boast. Now, dito po nagkakaroon ng problema ang maraming churches. And even po yung mga ibang kilalang church. Papakinggan ko. That grace that saved you will empower you to fulfill the law. Doon na tayo nagkakaiba. So, nangyayari, nakipagrelasyon sila kay Jesus, babalik na naman sila kay Moses. Paano yon? Si Sarah, nung pinalaya si Hagar, hindi na pinabalik sa bahay. Ang asawa si Sarah. Nung sinave ka ng grace, bakit ka pa babalik sa law? It doesn't make sense. Although sinasabi po nila, that same grace that saved you will empower you to keep the law. Hindi po pwedeng i-keep natin ang law or to fulfill the law.
Sabi po ng Biblia in Matthew 5:17, sabi ni Jesus mismo, "Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill." Bakit mo ipo-fulfill ang law if it is already fulfilled? Kapag may utang po kayo sa bangko, pag nagbayad na, for example, ako may utang, tapos binayaran ni Ate Ina, babayaran ko pa po ba? Bayad na eh. Pag binayaran ko yon, iniinsulto ko yung nagbayad. Amen, church? Now, hindi po pwedeng i-fulfill natin ang law because tapos na. Tapos na po ang panahon ng lumang kasunduan ng kautusan. At marami pong church nowadays, hindi, pastor, yung biyaya ng Diyos na nagligtas sa akin will empower me to keep the law. Ang dami po nagtuturo nito. So ngayon, nandun sila. Yung kaliwang paa nasa Mount Sinai, kanang paa nasa Mount Zion, kaya sila nasa Babylon. Nasaan ka ba talaga? Para bang ang kanilang theme song, "Sana dalawa ang puso ko." Kilala niyo yung kumanta nun? Si Boji Dasig, no? Hindi ako nagkakamali. Nawala na ngayon si Boji, no? Alala mo si Boji Dasig, asawa yan ni Odette Quesada. Odette Quesada. Pareho silang composers. Galing nung mamang yun, nung nabubuhay. Siya rin yung kumanta ng "Ale, nasa langit na ba ako?" O sige, sabay-sabay natin kantahin. Hindi. So ito yung theme song nila, "Sana dalawang puso ko." Hindi pwede, kaya nga isa lang ang puso mo eh. Hindi mo pwedeng mahalin ng dalawa. So kung minamahal mo ang Diyos, 50%, at ang mundo, 50%, hindi ka Kristyano nun. Pero ito po tinutukoy natin, pwede ang isang mananampalataya, nasa dalawang covenants, nasa dalawang bundok. Umaakyat sa dalawang bundok. Di ba sabi ng kasabihan, hindi ka rin dapat, anong tawag ng stern na yun? Namamangka sa dalawang ilog, di ba? Hindi pwede. Hindi pwede yun, di ba? Si Brother Larry nabubuhay eh. Nung kami pumunta sa Karamuan, pag may lumalapit sa kanyang, di ba, Brother Joel, nakita natin yung nagtitinda ng gulaman doon. Mukhang masama ang tingin kay Brother Larry. Anong sabi ni Brother Larry? Pag nakita ka ng misis ko, yari ka. Ganon ka-confident si Brother Larry kasi alam niya, hindi pwede kay yan. Ang tawagan nila kay Aling Presi, naku, madidisgrasya siya. Hindi siya, siya. Amen. So, paano mong i-fulfill ang law? Na-fulfill na ng Panginoon. At maganda pa po dito, tayo po mga mananampalataya, sabi in Romans 6:14, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. "For sin shall not have dominion or power over you." Why? For is because, same word po yon. Because you are not under law, but under grace. Bakit ka nagpapasailalim sa kautusan? Nasa biyaya na po tayo. Ang biyaya po, for your information, church, sa mga nanonood sa atin, ang bagong kasunduan po ng biyaya was established upon the death of Christ on the cross. And it was ratified by the blood of Jesus. Kaya wala na pong law talaga. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Amen. Bakit pagpapasailalim ka sa kautusan? Sabi ng Hebrews 8:13, ito po ay wala nang saysay. Gagamit ba kayo ng mga bagay na walang saysay? Papasok ba kayo sa building na condemned na? Hindi, di ba? Madidisgrasya ka doon. Kung aakyat ka doon, huwag kang magtatatalon, baka bumagsak. Ang hirap naman ng gano'n, no? Nandun ka sa building na huwag kang tatalon. Walang gagalaw. Hindi pwedeng gano'n. Sabi ng Hebrews 8:13, in that he says, a new covenant, he has made the first obsolete. Now what is becoming obsolete is growing old, is ready to vanish. So mga kapatid, napakalinaw po nito. Na wala na po tayo sa ilalim ng kautusan. As believers, you have to be conscious that you are now under the new covenant of pure grace, which was established upon the death of Christ on the cross 2,000 years ago. Now, ano pong difference nito? Last Sunday, pinag-usapan natin yung difference ng rapture sa second coming. It's really important for us believers na naintindihan natin what's the difference between the old law-keeping covenant and the new covenant of pure grace. Ang old law-keeping covenant po, na pangkaraniwan, marami pong mga taong nandito na pinagsasabay nila yung old law-keeping covenant at saka new covenant of pure grace. Ang tawag po sa mga Kristiyano ito, two-timer Christian.
Sa panahon ngayon, anong tawag sa mga two-timer na mga tao? Cheater, di ba? Tama po. Di ba ang tawag sa kanila? Now, if you are a two-timer Christian, you are committing spiritual adultery. Kaya yung message natin kanina, engage not into spiritual adultery. Alam niyo po ba, kapag dalawa pong covenants sa kinatatayo, you are committing spiritual adultery. Nangangalunya po ang mga mananampalataya. At ang mga nangangalunya, hindi ho maganda pakiramdam yan. Nasa kanila po yung sense of guilt and condemnation. Di ba? Halimbawa ako, of course, meron akong misis. Hindi halimbawa yun, that's truth. Pero hindi alam ni misis, meron pa akong ibang, ang pangalan din ng isa ko ay Joe din para hindi halata. Alam mo, nakakatawa yung Joy-Joy na yan. Nanganak na yung Joy-Joy na, kasi nakita namin aso pala yun, Joy-Joy. May alaga ng isa, alam mo, pangalan Lala. Sabi ko, matayong dalawa to. Totoo, yung mag-asawa nag-aalaga sila si Joy-Joy. Tapos, nag-aaral daw nakakatawa lang sundan yung kanilang content. Tapos yung isang bagong aso, pangalan Lala. Sabi ko, pambira, parang kami dalawang mag-asawa to. Si Joy-Joy at si Lala. Okay, going back po dito. Nasaan na ba tayo? So, anong difference po ng Old Law-Keeping Covenant sa New Covenant? Kapag kayo po yung nasa dalawang covenants na ito, you are committing spiritual adultery. Cheater. Ayoko naman sabihin huwag mo sasabihin sa katabi mo, hindi siya cheater. Okay? Anong difference ito? Mga kapatid, ang Old Law-Keeping Covenant is based on man's performance. Meron pong tinatapatan ng Diyos kapag tayo po ay nakapag-perform well at kapag tayo po hindi nakapag-perform. Now, let me give you these verses para po maintindihan natin. Sabi na Exodus 34 verse 7. Ito po ay concerning kapatawaran mga kapatid. Tingnan niyo po kung gaano po kaganda ang new covenant of pure grace. Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. By no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and fourth generation. Pag nagkasala po kayo, sasalin po yun hanggang sa ikatatlo, hanggang ikaapat na henerasyon. Yung kasalanan. Anong sabi po ng Biblia? For the wages of sin is death. Now, para mo maranasan ng death, magkakaroon ka muna ng sakit. At marami po mga tao sa alam nila to, kahit po hindi mga part ng evangelical churches, alam nila, siguro may kasalanan yung ninuno mo, kaya gumagapang yung sumpa. Ito po ay under the Old Law-Keeping Covenant. At nararanasan po ito na marami mga mananampalataya na naniniwala dito. Kaya po huwag kayong papasailalim dito mga kapatid. Ano naman po ang New Covenant of pure grace? For I will be merciful, sabi ng Hebrews 8 verse 12. To their unrighteousness and their sins and lawless deeds I will remember no more. Kung ang kasalanan po under the Old Law-Keeping Covenant ay aalalahanin ng Diyos to the third until fourth generation, sa New Covenant of pure grace po, tingnan po natin yung comparison nila. Sabi ng Hebrews 8 verse 12. For I will be merciful to your unrighteousness and your sins and lawless deeds I will remember no more. Hindi na niya alalahanin. Kaya po, hindi na po ito sasalin pa sa ikatlo hanggang ikaapat na henerasyon. That's the big difference, mga kapatid. Now, bakit hindi na alalahanin ng Diyos ang ating mga kasalanan? Because once upon a time, 2,000 years ago, inalala na po ng Panginoong Diyos ang ating kasalanan sa katawan ni Kristo Jesus. And that's the gospel. Na gusto niyo po ba meron kayong utang? Na yung utang na yun ay sisingilin ng pinagkakautangan ninyo hanggang sa ikatatlo, hanggang ikaapat na henerasyon. Kawawa naman yung mga henerasyon na sumunod sa iyo. Buti nilang, pag sinilang sila, patay ka na dahil magagalit po yung mga henerasyon na yun. Tapos sabi nila, kaya nagkahetot-hetot, nagkamalas-malas yung buhay namin dahil sa ninuno namin na ito. But praise God today. Sabi ng Diyos once again, Hebrews 8 verse 12, under the new covenant of pure grace, for I will be merciful to your unrighteousness, and for sins and lawless deeds I will remember no more. Amen. So the Old Law-Keeping Covenant was based, or para po sa mga nagpapasailalim sa kautusan, it's based on man's performance. Pag kayo po ay nakatupad o inyo pong naisagawa perfectly ang kautusan ng Diyos, 100%, you will be blessed. Pero tayo po, being under the New Covenant of pure grace, it's based on, kung ito pong Old Law-Keeping Covenant ay man's capability or
yung kanyang obedience, ito naman pong new covenant is based on the obedience of Christ. Tayo po, whether, ito ang totoo, namamanghay iba dito, whether makasunod ka, hindi ka makasunod, blessed ka pa rin. That is true. Now, tingnan niyo po itong mga talatang ito. Dito na tayo. Kapag kayo po'y nasa ilalim ng kautusan, at kayo po'y nangangalunya, you are committing spiritual adultery, sabi ng Romans 4:15. Kasi meron pa rin pong bahagi sa inyo nasa kautusan, because the law brings about wrath. Ano yung wrath sa Tagalog? Puot. For where there is no law, there is no transgression. Tingnan natin sa Tagalog. Ang kautusan ay may kalakip na puot ng Diyos para sa mga lumalabag. Di po ba? Kapag kayo po ay, yung relationship nyo ay nasa dalawang covenants, nangangalunya kayo, nararamdaman nyo po ang puot. Pakiramdam mo, galit sa'yo ang Diyos. At maraming Christian churches ganito ngayon. Nakakalungkot po yan. Kaya wag po kayo mag-commit ng spiritual adultery. Now, gusto ko lang po ipaalala to, no? Hindi po automatic na kapag kayo po ay part ng isang grace church, grace na ako. May mga pagkakataon po, nilalagay natin ating mga sarili sa kautusan. Paano? Kapag kayo po ay full of worries. Lumabalik ka sa kautusan. Sinasabi mo, umaasa ka sa iyong sariling kakayahan. That's being under the law. Pero kapag meron po kayong mga kinakaharap sa buhay, pero sinasabi mo, Panginoon, naalala ko yung testimony ni Sister Lai nung siya po yung nagbigay ng testimony dito, sabi niya, Panginoon, wala akong pambayad, pero ikaw meron. That's putting yourself under the awesome grace of God. That's being under grace. Kasi sa totoo lang, kahit magkakasat ka kung wala ka talaga, hindi naman lalabas ang pera dun eh. Pero pag sinabi mo sa Panginoon, Lord, wala ako, meron ka, that's being under grace. Pero kapag kayo po nakarely sa inyong resources, that's being under the law. Now, you will feel the wrath of God. Kaya po maraming Christian today, hindi nila mapanghawakan na wala na po talagang puot at galit na mararanasan ang isang anak ng Diyos. Amen. And amen. Now, tingnan po natin muna para sa ilalim po ng kautusan, you have to do your best for you to be blessed. Ulitin ko you have to do your best to be blessed. Yan po ang kautusan. Deuteronomy 11 verse 27, the blessing. If, nakita niyo po yung word na if? Ano yung if? Conditional. So pag may ginawa ka, if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you, darating ang blessing. Di ba? Ito yung sinasabi ng maraming church. Pag ginawa mong kalooban ng Panginoon, pagpapalain ka. If. That is true. Pero yan po ang sistema ng lumang kasunduan. Now, tayo po, under the new covenant of pure grace, sinasabi ko ito, kasi meron pong ibang mga nagsasabi, nako, Laverne, wag mong sinasabi sa mga Kristiyano, magwawalwal sa kasalanan yan. Pag sinabi mong, kahit wala silang gawin, pagpapalain sila ng Diyos, you're giving them license to sin. Hindi po. Yung mga taong sinasabi nila, yung sinasabi nila nasa biyaya sila pero gumagawa ng masama, wala talaga sila sa biyaya. Ibig sabihin, hindi nila naintindihan ng biyaya. Ganun pala. Pwede pala magkasala pag nasa biyaya. Wala po sila sa biyaya. Kasi po ang tunay na nasa biyaya, wala pong pagnanasa na magkasala. Ang tunay na nasa biyaya, hindi, iinom ako ng alak, okay lang naman pala, nasa biyaya ako. Hindi tunay na nasa biyaya yun. Kasi nasa ilalim pa rin siya ng kasalanan eh. Anong sabi ng Romans 6:14? For sin shall not have power over you. Why? Because you are not under law but under grace. So tayo po, pinapaniwalaan natin, indeed, under the old law-keeping covenant, for you to be blessed, you have to fulfill the law. Yan ang sabi ng Panginoon eh. Pero, tayo po, sa bagong kasunduan ng purong biyaya, Ephesians 1 verse 3, Blessed be the God and Father of the Lord Jesus Christ who has blessed us. So the more po alam natin blessed tayo, gagawa ka ba ng kabalbalan? Hindi po gagawin yun. Sabi ng Biblia, God's goodness leads you to repentance. Halimbawa, yung asawa mo, every morning, tinitimplahan ka ng, for example, sa Ate Jack, or mas kilala sa tawag na Tajak. Yan ang pangalan ni Ate Jack ngayon, ano? Sinisilbihan ni Ate Jack si Kuya Makoy ng masarap na kape at breakfast every morning. Sa tingin mo, mambababae pa ba si Kuya Makoy? Hindi na. Saka makakatagpo ng ganyang uri ng babae.
Pawang kakaibang nilalang. At napaka-rare. Di ba? Ganon din po tayo. The more po na alam natin na napakabuti ng Diyos, His goodness will lead us to repentance. Hindi ka gagawa ng masama. Ang gumagawa ng masama, yung talagang wala pa sa biyaya. At silang hindi po talaga mananampalataya. Dalawang bagay lang yun eh. Di po ba, church? So tayo po, believing that we are already blessed, gumagawa pa rin tayo na pagpapala natin ng ibang mga tao. Dahil blessed na tayo. Alam natin, bakit ka blessed, church? It's because of His grace. Ephesians 1 verse 6, the praise of the glory of His grace by which He has made us accepted. Karito, we are karito. Highly favored. So, bakit tayo highly favored, great blessed? It's all because of Jesus' obedience to His Father. Ang old law-keeping covenant, tayo po'y blessed because of our perfect obedience. Pero ang blessing natin under the new covenant of pure grace, we are blessed today and forevermore because of Jesus' obedience to the Father. So kaya po kayo minamasdan ng Diyos, hindi siya disappointed bilang anak niya. You are karito. Sabi mo sa katabi mo, karito ka. Di ba? Tandaan natin you are karito. Kaya tayo blessed. Amen. Kita niyo yun, church? Now, sa old law-keeping covenant, di ba, kagaya sinabi kanina, 11 verse 27 ng Deuteronomy, the blessing if you obey the commandments of the Lord your God. Pero pagdating po sa verse 28, still with Deuteronomy 11, di ba, ang old law-keeping covenant is based on man's performance, man's ability in keeping the law, and the curse, may darating daw po na sumpa, if you do not obey the commandments of the Lord your God. Sabi ng ibang mga tagapagturo, pag ikaw daw ay nakasunod sa Diyos, ikaw ay pagpapalain. Tama naman, di ba? Under the old law-keeping covenant. Pero ito yung mali. Kapag ikaw ay hindi nakasunod, ikaw naman ay pagpapaluin. Tama po ba yun? Hindi. Hindi ka lang papaluin. Susumpain ka pa. Oh, the curse, bro. Di tama naman, bro, yung ganun mo. May kasamang tabingi eh. Tama naman, bro. Amen, church? Kaya po tayo blessed today under the new covenant of pure grace. So, hindi tayo dapat pumapasok sa isang relasyon na meron tayong dalawang karelasyon. Yung kaliwang kamay mo nakahawak kay Moses, yung kanan nakahawak kay Jesus. That's spiritual adultery. Anong tawag doon? You are being a lukewarm Christian. Kaya sabi ni Jesus, dapat sana malamig ka na lang o mainit. Hindi yung maligamgam. Alam niyo kung bakit? Kasi tingnan niyo po ito kapag ang isang mananampalataya nasa dalawang covenants, hindi niya makikita yung pangangailangan niya sa Diyos eh. Mas maganda na lang nasa kautusan siya eh. Kasi pag nasa kautusan siya, ma-appreciate niya, kailangan ko ng biyaya. Ang problema ng maraming Christians sa ngayon, napaka-cunning ni Satan. Sabi niya, hindi, nandito ka sa mixture. Para safe. Ang daming ganito, even po yung ibang mga businessmen, mga Filipino, even mga Christians. Ang dami ko nakikita ng tindahan. Christian, meron sila doon sa tindahan nila, yung pusang gumaganon. Anong sabi nila? Meron ako nakausap nito before. Sabi ko, ay, mananampalataya po kayo, pasensya na po, hindi naman po sa, gusto ko na kilitiin ang inyong kamalayan. Bakit po meron kayong pusang gumaganon? Pastor, wala naman po mawawala sa atin. Para sure lang. Anong sure lang? Pag hindi umubra si Jesus, nandun yung gumaganon. Tapos may mga nakalagay doon, mga Christian literatures. The Lord is my shepherd, I shall not want. Pero nandun yung pusa. Tapos iba naman, nakikita ko, ibang mananampalataya. Ang daming, yung mga perlas ko dito, mga lang po ito, palamuti lang. Yung iba talagang may mga crystals. Christian yun, Pastor, pampabuenas lang. Mga kapatid, wag po kayo naniniwala sa swerte. Malas yan. Okay? Hindi tayo naniniwala sa swerte. Hindi tayo nagsusot dito para swertihin. May kasamang sumpa ayon, mga kapatid. And this is true. Tayo po, we put our faith in Christ and His finished work on the cross. Kung bakit ka blessed today and forevermore, it's because of what Jesus has accomplished on the cross. Yun lang yun.
Ngayon, kung kayo po'y mananampalataya, hindi, pastor, kailangan ko pa rin pong gawin ng mga sinasabi ng kautusan. You are committing spiritual adultery. Ang tawag sa'yo ng Panginoon, ang tawag ng Biblia, for being a lukewarm Christian. Christian. Pero sayang, kapag yung kaliwang paa mo nasa Mount Sinai, representing the law, di ba sa Mount Sinai po binigay ang law. And then 3,000 died when the law was given. Mount Zion, alam niyo yung the law was given at the foot of Mount Sinai. Binigay sa foot, sa baba. And 3,000 died. And then, pag binilang nyo ito 50 days after the Passover, this was the first Pentecost eh. Nung pinahid yung dugo ng tupa sa lintel and doorpost, bumilang ka ng 50 days, nandun sila sa foot of Mount Sinai. And then, the law was given. 3,000 died. And then, pag pumunta ka sa New Testament, upon the death of Christ, nung pong pinahid ang dugo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, bumilang ka ng 50 days at sila po ay nasa upper room. Nakita niyo yung difference? Yung first Pentecost, nasa foot of Mount Sinai sila. Pero when the Pentecost was fully come, nangyari po sa upper room, the Holy Spirit was given, 3,000 got saved. Wow. Now, ang ganda dito, mga kapatid. Ngayon, tayo po ay blessed not because of what we have done o kung ano man pong gagawin ninyo in the future. We are blessed today because of what Jesus has done on the cross. Amen. Ang galing na mga tinuturo sa atin ng Panginoon. Because under the law, sabi ng James chapter 2 verse 10, for whoever keeps the whole law, nagawa mo ang law, pero it requires 613 laws na dapat mong i-fulfill. Hindi lang 10 commandments. For whoever keeps the whole law but stumbles in just one point, he has become guilty of breaking all of it. Yun ang mahirap sa law. Kaya pansinin niyo po, nung tayo po nasa isang church na tinuturo ang kautusan, di ba, pag hindi ka nakakatupad, anong sinasabi natin? Lord, napapabuntong hininga pa tayo. Lord, sorry po, next time, give me a chance. Kinakanta mo yung kanta ni Rick Segreto, Lord, give me a chance. You just got to give me a chance. Now, pag hindi ka na naman nakatupad sa inihingi ng Panginoon, Lord, isa pang chance, promise. Nagpa-promise ka na naman. Di ba? Kaya si Kuya Abes, hindi ko alam saan siya nagagaling kanina. Alam ko, wala pang love life yan eh. Pero napangakuan na raw siya pero hindi pa tinupad eh. O baka meron siyang alam na hindi ko pa alam. Mamaya anak, mag-usap tayong dalawa, ha? Di ba? Pag merong nakangako sa atin, ganun tayo pag nangako tayo. It's doomed to fail, di ba? Kaya po ang sabi nga ng mga tao, promises are made to be broken. Kaya marami nasasaktan. Now tayo po, hindi tayo nagpa-promise sa Panginoon. Ang trabaho natin, being under the new covenant of free grace, lasapin natin ang mga promises sa atin ng Diyos. Under the old law-keeping covenant, tayo po yung bigay ng promise sa Diyos. And it's doomed to fail. Pero under the new covenant of free grace, ano itong trabaho natin? Recipient lang po ng mga promises ng Panginoon. For all the promises of God in Christ Jesus are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. Amen. Galing. Kaya po, kapag kayo po'y nananatili sa kondisyon na yan, you are committing a spiritual adultery. Kasi yung kabilang paa mo, nandun sa iyong kalaguyo, nakikilaguyo ka pa rin. Bagaman, bilang mga mananampalataya, you should be under the new covenant of free grace. Dumidildil ka pa. Let me permit to say the word, sumasaw-saw ka pa sa kautusan. Sabi in Romans 4:15, at binigay ko na po ito sa inyo kanina, ang kautusan ay may kalakip na puot ng Diyos para sa mga lumalabag. Kaya yung mga nasa law, nasa mixture, actually wala naman talagang church na pure law eh. Ewan ko, wala akong alam. Mixture. Kaya pag meron silang nagagawa ng mali, they feel this sense of guilt and condemnation. Kaya pansinin nyo yung mga taong yan, pag nasa church, yan yung pag nagpupuri na ganyan lang taas ng kamay. Kasi feeling nila makasalanan sila eh. Di ba? Ganon eh. O yung iba naman, pag ganyan lang yung palakpak. Pansinin nyo, yan po yung mga nasa law. Hindi sila makakanta. Pero yung mga taong alam nilang sila yung pinatawad ng ganap ng Panginoon, nakakapagpuri, di ba?
Kagaya kanina tayo nagkakantahan. Kulang na lang, pati paan nyo, gusto nyo itaas sa pasasalamat sa Panginoon eh. Amen? So, church, ito po ang pakay ng Panginoon sa atin. I have come that they may have life and that you may have it more abundantly. Amen and amen. At gaya po na binigay ko kanina, tandaan niyo po itong verse na ito. 2 Corinthians 1 verse 20. Church, pwede po ba natin basahin na sabay-sabay? 1, 2, 3. For all the promises of God in Jesus are yes, and in Him to the glory of God through us. Pwede bang gawin natin po itong memory verse? And then next Sunday ay i-recite natin, mga kapatid. Pwede ba, church? For all the promises of God in Jesus, yung hymn dyan, Jesus, are yes, and in Jesus, amen, to the glory of God through us. And of course, Ephesians 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. So as we end, let's go back to our question. What does it mean to be a lukewarm Christian? Ito po yung sagot. As a child of God, pakilagay nga Kuya Jet, lagyan mo ng A. As a child of God, yan, para basahin natin once again. Stop engaging in the relationships with two covenants simultaneously. So church, bilang mananampalataya, tayo po ay nasa ilalim na ng purong biyaya ng Diyos. Huwag mo nang ilagay ang sarili mo sa lumang kasunduan ng kautusan. Amen. So as a child of God, once again, this is our answer. Stop engaging in the relationships with two covenants simultaneously. Pag ginawa niyo po iyan, you are committing spiritual adultery. Ang message na tinatanggap mo, ang tawag natin dyan, mixture. Ang tawag po ng mga kapatid natin na Bombay or mga tiga-India, mekus-mekus. Malinaw, church? So ito yung ating solution for today. Stop spiritual adultery. You have to choose between the two mountains, such as Mount Sinai representing the law of Moses, or Mount Sinai, Zion representing God's awesome grace, who is our Lord Jesus Himself. Amen. So church, ano pong pipiliin natin? One last verse, John 1:17. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. So ang biyaya po ng Panginoon dumating in the person of Jesus Christ. And praise God, His grace was established upon His death on the cross, ratified by His blood. Amen? So today, wala na pong dahilan para tayo po ay humawak pa sa kamay ni Moses. Dahil tayo po ay nakaupo na sa kanan ng Diyos kasama ni Kristo Jesus. Ano pa ba naman ang hahanapin niyo? Amen, church? So palapakan natin ng Panginoon. That's why you are blessed. So malinaw na po sa atin yung lukewarm Christian. Hindi tayo namamangha sa dalawang ilog or hindi tayo namamangha sa dalawang covenants. So, before po tayong tumayo, gusto ko munang kausapin ng mga baguhan natin. Kung meron pong baguhan dito, and if you want to experience yung sinasabi ni Jesus in John 10 verse 10, na naparito po siya para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya, may invitation si Jesus sa atin. May invitation sa atin ng Diyos Ama. Sabi ng Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth, that's simple. Use your mouth to confess that Jesus is your Lord and Savior. And then, buksan natin ating mga puso and believe in our hearts that He was raised from the dead, then you will be saved. That's simple. Kung meron po dito gustong tanggapin ng Panginoon, pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili. Apart from you, o hiwalay sa inyo, ay sadyang wala po akong magagawa para iligtas ito. Kaya naman, Jesus, simula po sa oras na ito, tinatanggap kita at kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan ng kasalanan ko. At makalipas ng 3 araw, ikaw naman ay nabuhay na maguli bilang patunay at patotoo
na ako ay matuwid na sa harapan ng aking Ama. Salamat po, O Diyos, sa iyong kaloob na kaligtasan. At maraming salamat din po na ako ay nasa ilalim na ng purong biyaya ng inyong kaloob na kaligtasan. At tulungan niyo ko, O Diyos, na ipamuhay po ito bawat araw ng aking buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kaibigan, kung kayo po isa sa mga nanalangin ng panalangin yan, manampalataya po kayo po ay isa ng ligtas na nilalang. Amen. So, sige po, tayo. At bago po tayo manalangin para sa pangkalahatang panalangin, ay awitan po muna natin ang Panginoon ng pasasalamat. At paunahan tayo na ating praise and worship team. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. Come on, church. I am who you say I am. Amen. You count me with confidence. Count me with confidence. I am seated. Yes. In the heavenly places, undefeated. With the one who has conquered it all. You are my champion. Oh, thank you, Lord. Come on, church. Giants fall when you stand Undefeated. every battle you won. I am Oh, thank you, who Lord. say I Thank you, Lord. Count me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated. By the power, By the power of your name, I am seated. in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered. Amen. Church, before we pray, I would like to encourage you to always remember, gaya pa ng pinag-usapan natin kanina, Ephesians 1 verse 3, you are greatly blessed. Ephesians 1 verse 6, you are highly favored. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Romans 8:37, you are more than conquerors in Christ Jesus. Kaya po tayo ay undefeated. Dahil tayo po ay nakaluklok sa kanan ng Diyos. Nakaupo kasama ni Kristo. This is you, church. Never forget that. Para tayo po ay patuloy na manatili sa biyaya ng Panginoon. And we will never commit itong pinag-usapan nating spiritual adultery. At hindi po tayo matatagpuan ng Diyos na maligamgam. Dahil naniniwala tayo sa mga tinapos na gawa ni Kristo. Now, patunayan po natin ito sa ating mga sarili sa pagkakataong ito. Kung meron man po kayong mga dinadalang kabigatan sa inyong mga puso, lalapit tayo sa Diyos, hindi tayo mangingimi. Ang gagawin natin, sasabihin natin lahat sa Panginoon, lahat ng kabigatan ito, because sabi niya sa kanyang salita, ibigay natin lahat ng ating mga kabigatan. Cast your cares upon Jesus. Why? Because He cares for you. Hindi po tayo lalapit sa Diyos na nangingimay para bang natatakot. Hindi. This time, kasama po ng mga nanonood sa atin online, bukas loob, malaya, with confidence, na ibibigay natin sa Panginoon lahat ng ating mga pangamba, lahat ng ating mga daladalahin sa buhay. Believing that He cares for us. Na siya po ay nagmamalasakit sa atin. Bakit siya nagmamalasakit sa atin? Because He loves you so much. That's the bottom line. Lalapit tayo sa Diyos, believing na inilaan na po niya ito sa atin. Pero gusto niyang marinig mula sa atin yung ating mga daladalahin. Pwede po ba yan? At maglalambing tayo. Dahil alam natin na napakalambing na ating Ama sa langit. So we will pray and I'll pray for you. Come on, church. O Diyos, habang binubuksan po ng aming mga kapatiran ang kanilang mga labi at inuusal, O Diyos, ang kanilang mga daladalahin sa kanilang mga balikat. We have this confidence na kami po ay pinapakinggan ninyo aming Ama nagmamahal sa amin. Because we have said in the scriptures that we have to cast all our cares upon you because believing that you care for us. Salamat, Panginoon. Salamat, Aba. Salamat, O Diyos, dahil kayo po ay nagmamalasakit sa amin.
Kaya naman amin pong inuusal ang mga bagay na ito na nagbibigay sa amin ng pasakit, ng lungkot, ng kapaitan. Mga kapatid, church, please, cast your cares upon Jesus today. Buksan po natin ating mga labi at iusal natin ang mga bagay na nagpapabigay sa atin ng pangamba sa buhay at hindi natin ma-enjoy ang bawat araw natin. Come on, church. Sabihin natin sa Panginoon, huwag kayong matakot. You have to believe that He cares for you because He loves you so much. Panginoon, salamat dahil meron kaming kalayaan na sabihin ang lahat na aming mga nararamdaman. At salamat din, Panginoon, dahil kapag kayo po ay nagbigay ng pangako nyo sa amin, hindi po ito napapako, bagkus ito po inyong tinutupad. Dahil kayo po ay tapat sa inyong mga pangako at dakila ang iyong katapatan. Come on, church. Hayaan mo yakapin ka ng Panginoon ngayon. Ano man po yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kalungkutan, ibigay natin lahat sa Panginoon. Kahit po yung mga nanonood sa atin online, huwag kayong mangimi na lumapit sa Diyos. Tatayin mo siya at anak ka niya. At maniwala po kayo na mahal kayo ng Diyos. And He wants the best for you because He loves you. And that's the bottom line. Maraming salamat, O Diyos. Hindi ko man po alam ang kanilang mga kahilingan at ang mga kabigatang ito. But one thing for sure, alam ko, Panginoon, na sinagot mo na at binigyan mo na ng solusyon ang kanilang mga hinihiling sa inyo. At salamat, O Diyos. Kahilingan ko rin po na sa iyong biyaya, tulungan niyo po kami. Bawat isa po sa mga nakakarinig na aking tinig sa mga oras na ito, tulungan niyo po kami na hindi na po umakyat sa dalawang bundok. Hindi na po namin ilalagay ang aming mga paa. Ang kaliwa sa Mount Sinai, ang kanan sa Mount Zion. Para hindi na po ito maghatid sa amin ng kalituhan. Bagkus, Panginoon, ilalagay namin ang aming mga sarili sa iyong purong biyaya. Magpapasailalim kami doon. Nang sa gayon, anuman pong kasalanan, and even po ang may akda ng kasalanan ay wala na pong kapangyarihan laban sa amin. As you promised in Romans 6 verse 14. Thank you, Jesus, for what you have done on the cross. Maraming salamat din, Abba, for giving us this message of yours today. And thank you, Holy Spirit, for guiding us sa lahat ng katotohanan. Mga kapatid, angkinin po natin ang ating panalangin. At mamuhay tayo ng malaya, may kagalakan, kapayapaan at kapahingahan. At maraming salamat sa iyo, O Diyos. Pinanghahawakan namin, O Diyos, ang iyong tugon. At binigyan mo na ng katuparan at solusyon ang aming mga problemang ito. At haharapin namin ang buhay na may pag-asa at kagalakan. At magmamanifest din po ito, Panginoon, kalusugan. Hindi lang, Panginoon, sa aming katawan, bagkus sa amin din pong mga kaluluwa. Salamat sa iyo, O Diyos. And this, Lord, we pray with thanksgiving in Jesus' name. And everybody would say, Amen. Amen. Thank you, church. Salamat po for joining us today. See you next Sunday. Amen. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.